Magandang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw. Naway magbigay ito ng liwanag at pag-asa sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw ng Lunes po sa ating lahat. Ipinakikilala sa atin si Simeon, isang matuwid at makadiyos na tao na buong buhay na naghintay sa pangako ng Diyos. Sa kanyang pagtanda, hindi nawala ang kanyang pag-asa. Tahimik siyang naghintay, tapat na nananalangin at bukas ang puso sa kilos ng Espiritu Santo. Nang buhati ni Simeon ang sanggol na si Jesus, nakita niya ang katuparan ng pangako ng Diyos. Hindi kapangyarihan o karangyaan ang kanyang nasilayan, kundi isang sanggol, mahina sa paningin ng mundo, ngunit ganap na kaligtasan sa mata ng pananampalataya. Tinawag niya si Jesus na ilaw na nagbibigay liwanag sa mga hintil at kaluwalhatian sa Israel. Ipinapaalala nito sa atin ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako sa takdang panahon. Minsan, dumarating ang sagot sa paraang hindi natin inaasahan. Simple, tahimik, at nangangailangan ng panloob na mata upang makilala. Tulad ni Simeon, tinatawag tayong maghintay ng may pagtitiwala at kilalanin ang presensya ng Diyos kahit sa mga munting sandali ng ating buhay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, salamat po sa halimbawa ni Simeon, isang pusong marunong maghintay at isang buhay na ginagabayan ng iyong Espiritu. Turuan mo po kaming magtiwala sa iyong mga pangako, lalo na sa mga panahong tila matagal ang iyong sagot. Bigyan mo kami ng mga matang makakakita ng iyong liwanag kahit sa mga simpleng anyo at pusong handang tumanggap sa iyong kalooban. Jesus, ikaw ang aming ilaw at kaligtasan. Naway manatili kang buhay sa aming pananampalataya araw-araw. Patatagin mo po ang aming mga pag-asa at punuin ang aming puso ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat hakbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung na-bless po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe, i-like at i-share upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.